Ang inyong account balance ay 0 pesos and 0 centavos. Maraming salamat sa pagtawag sa aming customer service. Ang malamig at mekanikal na boses mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na kidlat na gumuhoyt sa gitna ng madilim at tahimik na salas. Hawak pa rin ni Alexi ang kanyang cellphone, nakadikit sa kanyang tainga, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang bumitaw sa mamahaling leather briefcase na dala niya. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal at malambot na alpombra, gaya ng unti-unting pagbagsak ng kanyang mundo sa mga sandaling iyon. Kakarating lang niya mula sa isang gabing puno ng halimuyak ng mamahaling alak at halimuyak ni Letty. Bakas pa sa kanyang leeg ang bahagyang marka ng lipstick, isang ebidensya ng kanyang pagtataksil na itinuturing niyang isang karapatan bilang isang matagumpay na lalaki. Inasahan niyang pagpasok niya sa bahay ay sasalubungin siya ng mainit na pagkain at ng nakakaabalang pag-aalala ng kanyang asawa. Ngunit ang tanging narito ay ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng lavender na unti-unti nang humihina sa hangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa itaas. Ang bawat hakbang niya sa engkantadong hagdanan ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Binuksan niya ang pinto ng silid na dapat sana ay para sa kanilang magiging anak. Doon, sa gitna ng silid na pininturahan ni Elena ng sarili niyang mga kamay na madalas niyang balewalain kapag nag-aalok ang mga ito ng masahe o pagmamahal, ay nakita niya ang isang piraso ng papel sa sahig. Ito ang ultrasound photo ng kanilang sanggol. 7 buwan na ang bata sa sinapupunan ni Elena, ang anak na inakala niyang magiging tanging tagapagmana ng kanyang bilyon-bilyong ari-arian. Ngunit sa ilalim ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe sa pluma ni Elena. Ang yaman ay hindi sapat para protektahan ang puso ng isang bata mula sa amoy ng ibang babae. Naramdaman ni Alexei ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sulok ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Ang mga mamahaling laruan na binili niya para ipakita ang kanyang kakayahan ay tila mga piping saksi sa kanyang pagiging amang walang presensya. Napatingin siya sa kanyang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Bukas ito. Hungkag. Wala na ang mga dokumento, wala na ang mga alahas, at gaya ng sabi sa telepono, wala na ang pera sa kanilang joint account. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi ito dahil sa takot na maging mahirap, kundi dahil sa biglang pagkaunawa na ang asawang itinuring niyang isang anino sa kanyang buhay ay ang siyang mismong nagbibigay ng liwanag sa kanyang tahanan. Ngayong wala na ang anino, tanging ang sarili niyang kadiliman ang natitira. Napaupo siya sa gilid ng crib na wala pang laman. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na kahoy. Isang malalim na bara sa kanyang dibdib, ang tila gustong sumabog, ngunit walang luha ang lumalabas. Paano nagawa ng isang babaeng hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata kapag siya ay galit, na nakawan siya ng ganito? O baka naman, siya ang unang nagnakaw sa asawa, nagnakaw ng dignidad, ng oras, at ng pangarap, hanggang sa wala nang natira kay Elena, kundi ang determinasyong tumakas. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin na nababalot ng hamog ng madaling araw. Ang lahat ng karangyang nakikita niya ay tila naging mga abo sa kanyang paningin. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang hindi masasagot ng anumang halaga ng ginto sa mundo. Ano ang halaga ng isang kaharian kung ang tanging reyna na naniwala sa iyong kabutihan ay ikaw mismo ang nagtaboy palayo? Hindi pera ang nawala sa iyo, Alec. Ang nawala sa iyo ay ang tanging taong marunong magmahal sa isang halimaw na katulad mo. Ang boses ni Sergey ay hindi kakikitaan ng kahit anong emosyon, ngunit ang bawat salita niya ay tila mga hapdi ng latigo sa balat ni Alexei. Nakatayo ang kanyang matalik na kaibigan
sa harap ng malawak na bintana ng opisina nito. Nakatalikod at pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga mumunting bituin na walang pakialam sa gulo ng mundo. Padabog na lumapit si Alexei. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Huwag mo akong pangaralan, Sergey. Alam kong ikaw ang tumulong sa kanya. Paano niya nalaman ang lahat ng passwords ko? Paano niya nagawang ubusin ang laman ng bank accounts ko sa loob lang ng isang gabi nang walang nakakapansin?" Dahan-dahang humarap si Sergey. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya, isang uri ng tingin na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Ganyan ka na ba talaga kabulag? O baka naman masyado kang nalunod sa pabango ng babae mo, kaya hindi mo na napansin na ang asawa mo ang mismong bumubuo ng mga codes na yon para sa'yo? Elena was your architect, Alec. Hindi lang ng bahay niyo, kundi pati ng buhay mo. Pero itinuring mo lang siyang isang pirasong kasangkapan." Napaatras si Alexei. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. "Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang mansyon, ang mga mamahaling alahas, ang pangalan ko. Ano pa ang kulang?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sergey habang dahan-dahan siyang lumalapit. "Ang kulang ay ikaw, ang katapatan mo, ang respeto mo." Kinuha ni Sergey ang isang envelope mula sa kanyang mesa at marahas itong inihagis sa harap ni Alexei. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog, ngunit para kay Alexei, ang pagbagsak nito ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng silid. "Ano ito?" tanong ni Alexei. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang listahan ng mga gabi na wala ka sa tabi niya. Ang mga resibo ng mga hotel na pinuntahan niyo ni Letty. At ang mga record ng ospital na pilit niyang itinatago sa iyo dahil ayaw niyang dagdagan ang stress mo sa trabaho. Sagot ni Sergey, ang tono ay puno ng pagkamuhi. "Habang nakikipaghalikan ka sa ibang babae, Elena was fighting for your child's life alone." Naramdaman ni Alexei ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang mga papel sa loob ay tila naging malalaking timbang na nagpabagsak sa kanyang balikat. Nakita niya ang mga litrato niya kasama si Letty, mga ebidensyang hindi niya maikakaila. Ngunit ang mas nakahihintak sa kanya ay ang isang medical report na may petsa noong nakaraang linggo. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Alexei. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi sumagot si Sergey ng agad. Lumakad siya patungo sa pintuan at binuksan ito. Isang senyales na tapos na ang usapan. Ngunit bago lumabas si Alexei, hinawakan ni Sergey ang kanyang braso nang mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila baon sa balat ng kaibigan. "Noong gabing umalis siya, Alec, noong gabing nasa kama ka ng ibang babae, tumawag sa akin si Elena. Umiiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Sabi niya, hindi na niya kaya. At may isa pa siyang sinabi na dapat mong malaman." Tumigil ang mundo ni Alexei. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala ng panganib. "Ano yon?" Halos hindi lumabas na boses ni Alexei. Tumingin ng diretso si Sergey sa kanyang mga mata. Ang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng panganib. Sabi niya, may dugo siyang nakita sa sahig bago siya lumabas ng pinto. "She was bleeding, Alec. She was bleeding and she was all alone." Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Alexei habang ang katotohanan ay unti-unting nanunuot sa kanyang sistema. Isang lason na siya mismo ang nagtimpla. Ang bawat tahi ng sapatos na ito ay isang dalangin na sana, kahit minsan, ay mapansin mo kaming dalawa. Hawak ni Alexei ang isang maliit at hindi pa tapos na sapatos ng sanggol na yari sa asul na lana. Nakasabit pa rito ang karayom at ang hibla ng sinulid. Tila ba bigla ang itinigil ang paggawa dahil sa isang matinding pangyayari.
Ang bawat simula ng tahi ay maayos, ngunit habang tumatagal, ang mga guhit ay nagiging magulo. Isang piping saksi sa panginginig ng mga kamay ni Elena habang binubuo ito sa gitna ng kanyang pag-iisa. Nasa loob siya ng nursery, ang silid na dati ay iniiwasan niya dahil sa pakiramdam na ito ay isang obligasyong hindi pa siya handang harapin. Ngayon, ang silid na ito ay tila naging isang dambana ng kanyang mga pagkakasala. Sa ilalim ng crib, nakakita siya ng isang lumang kahon ng sapatos. Sa loob nito, hindi mga mamahaling gamit ang naroon, kundi ang mga memento ng kanilang pagsasama na inakala niyang matagal na niyang naitapon. Naroon ang unang tiket ng sine na pinanood nila noong wala pa siyang pera. Naroon ang isang tuyong bulaklak mula sa kanilang kasal. At sa pinakailalim, nakatago ang mga tunay na dokumentong nagpaliwanag sa sinabi ni Sergey. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga folder ng ospital. Ang mga terminong medikal ay tila mga banyagang salita na sumasampal sa kanyang mukha. Placenta previa, high-risk pregnancy, bed rest mandatory. Ang petsa ng huling check-up ay noong araw na nag-celebrate siya ng promosyon kasama si Letty sa isang yate. Habang siya ay nagpapakasasa sa papuri ng ibang tao, si Elena ay nakahiga sa malamig na kama ng ospital, mag-isang nakikinig sa mahinang tibok ng puso ng kanilang anak at natatakot na baka sa bawat paggalaw niya ay mawala ang lahat. Naramdaman ni Alexei ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng kirot na hindi kayang gamutin ng anumang alak. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame kung saan may mga nakapintang bituin na kumikinang sa dilim. Naalala niya kung paano siya nagrereklamo kapag naririnig niyang umiiyak si Elena sa gabi. Tinatawag niya itong drama at hormones. Ngayon, napagtanto niyang ang bawat hikbi ni Elena ay isang huling hiling para sa tulong na hinding-hindi niya ibinigay. Paano niya nagawang hindi makita ang unti-unting pagkaubos ng buhay sa mga mata ng babaeng pinangakuan niya sa harap ng dambana? Ang bawat okay lang ako alik ni Elena ay hindi pala pagsuko, kundi isang dahan-dahang paghahanda para sa kanyang paglisan. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, isang puting sobre ang nalaglag mula sa likod ng medical file. Hindi ito mula sa ospital, wala itong stamp. Ngunit ang tatak sa itaas ay mula sa isang tanyag na law firm na kilala sa pag-aayos ng mga madidilim na transaksyon. Nakasulat sa harap ng sobre ang pangalang Don Alejandro Vasquez, ang kanyang ama. Ang taong nagturo sa kanya na ang damdamin ay isang kahinaan at ang kapangyarihan ang tanging batas. Ang taong laging nagsasabi na si Elena ay hindi karapat-dapat sa kanilang pamilya dahil sa pagiging mababa nito. Nanginig ang mga daliri ni Alexei habang binubuksan ng sobre. Ang sulat ay hindi para sa kanya, kundi isang formal na abiso para sa kanyang ama tungkol sa isang kasunduan sa pag-alis at ang paglilipat ng kustodiya ng bata. Sa oras na ito ay maisilang. Ang hangin sa silid ay tila tuluyan ng nawala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang hayop na nakulong sa isang hawla. Ang galit na kanina ay nakatutok kay Elena ay biglang nagbago ng direksyon, tila isang dambuhalang alon na bumabalik sa pinagmulan nito. Kung ang kanyang ama ang nasa likod ng liham na ito, ibig sabihin ba ay hindi lang si Elena ang biktima rito? O baka naman, ang sarili niyang ama ang nagtulak kay Elena sa isang bangin na wala siyang alam. Ang isang leon ay hindi iniiyakan ng tupa na kusang lumayo, Alec. Naghahanap siya ng mas karapat-dapat na papalit sa kawan. Ang boses ni Don Alejandro ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang malawak na mansyon. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya. Marahang iniikot ang baso ng mamahaling whiskey habang ang usok ng kanyang tabako ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa kanyang mukha. Sa harap niya, nakatayo si Alexei, pagod,
Gusot ang suot na polo at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang sobrang natagpuan niya sa nursery. Ang kaibahan ng karangyaan ng opisina ng kanyang ama sa amoy ng gamot at lungkot na iniwan ni Elena ay tila isang malupit na biro. Dito, sa loob ng silid na ito, ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay isang transaksyon. Ibig mong sabihin, alam mo, alam mong aalis siya? Halos pabulong na tanong ni Alexi. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato sa kanyang lalamunan. Ang liham na ito, balak mong kunin ang anak ko mula sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ibinaba niya ang kanyang baso nang walang ingay sa ibabaw ng lamesang yari sa mahogany. Hindi ko balak kunin ang anak mo, Alexi. Balak kong iligtas ang dugong Vasquez mula sa isang babaeng walang ibang alam, kundi ang maging mahina. Elena was a mistake. Isang dekorasyong hindi kailanman bumagay sa ating pamilya. Naramdaman ni Alexi ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Siya ang asawa ko at ang batang iyan ay anak ko. Asawa? Tumingin ng matalim si Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang asawa ba ay hinahayaan ng asawang lalaki na malunod sa piling ng iba? Letty was a gift from me, Alec. I wanted to see how long you would stay in that boring marriage, and you proved me right. You chose pleasure over duty. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi kay Alexi. Ang lahat. Ang pagkakatagpo niya kay Letty. Ang mga gabing wala siya sa bahay. Ang unti-unting paglayo niya kay Elena ay tila isang dula-dulaan na ang kanyang ama, ang direktor, at siya, ang tangang bida, ay sumunod sa bawat kumpas. Pinalayas mo siya, sabi ni Alexi. Ang boses ay puno ng pait. Tinakot mo siya gamit ang custody ng bata, kaya siya napilitang kumuha ng pera at tumakas. Binigyan ko lang siya ng pagpipilian, sagot ni Don Alejandro habang dahan-dahang tumatayo. Lumakad siya patungo sa kanyang anak at tinapik ang balikat nito. Isang galaw na dapat ay nagpapalakas ng loob, ngunit ngayon ay tila isang pag-atake. Umalis siyang luhaan, Alec, at sa lagay niya sa dugong nakita ko sa kanyang binti bago siya sumakay ng sasakyan. Duda ako kung makakarating siya ng buhay sa kung saan man siya pupunta. Nanigas ang buong katawan ni Alexi. Ang huling sinabi ng kanyang ama ay tila isang sumpa na bumaon sa kanyang puso. Anong sinabi mo? Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa paghahanap sa kanya, pagpapatuloy ng matanda, habang naglalakad patungo sa bintana. Isipin mo na lang na isa itong leksyon. Sa mundong ito, ang tanging mahalaga ay ang kapangyarihan. At ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng pera, at malamang, wala ka na ring anak. Naiwan si Alexi na nakatayo sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na pinunit-punit at itinapon sa hangin. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang libingan na humihigop sa kanyang huling pag-asa. Kung totoo ang sinabi ng kanyang ama, kung nasaktan si Elena bago pa man ito tuluyang makalayo, nasaan na siya ngayon? At hanggang saan ang kayang gawin ni Don Alejandro para lamang masunod ang kanyang madilim na plano? Alec, bakit parang pasan mo ang daigdig? Ngumiti ka naman, honey. Sa wakas, wala na ang asawa mong parang laging namatayan ng pusa. It's just you and me now, and of course, your billions. Ang tinig ni Letty ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Alexi, ito ay tila tunog ng isang kaskas ng kuko sa pisara. Nakatayo si Letty sa gitna ng penthouse na siya mismo ang nagbayad. Ang puhugad na itinayo niya sa ibabaw ng mga luha ni Elena. Nakasuot ang babae ng isang malasutlang kulay pula na nightgown, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na inakala ni Alexi noon ay alam ng pag-ibig. Dahan-dahang lumingon si Alexi.
Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim, bakas ng puyat at pagsisisi. Ang bawat hakbang ni Letty patungo sa kanya ay naglalabas ng amoy ng matapang at mamahaling pabango, isang amoy na dati ay nagpapaalab sa kanyang pagnanasa, ngunit ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Wala na ang pera, Letty. Ang bawat salita ni Alexei ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag sa semento. Ubus na, zero. Ang accounts, ang investments, kinuha lahat ni Elena. Ang ngiti sa mga labi ni Letty ay unting naglaho. Tila isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanghiwalay sa kanyang mga daliri bago niya ito ibinaba nang marahas sa lamesang salamin. What did you say? Huwag mo akong biruin ng ganyan, Alexei. Hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Wala na akong maiaalok sa'yo, Letty, kundi ang sarili ko at ang mga pagkakamaling pareho nating kinaharap. Mahinang dagdag ni Alexei habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ng babaeng minsan niyang inakalang makakasama habang buhay. Isang malamig at mapait na tawa ang pinakawalan ni Letty. Unti-unting nagbago ang kanyang mukha, nawalan ng lambing at napuno ng pagkadismaya. You're broke? Mapakla niyang tanong. Ano naman ang magagawa ko sa mga pangako mo kung pareho tayong nalunod sa problema? Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Akala mo ba na natili ako dahil madali ang lahat? Matagal kong tiniis ang gulo at bigat ng sitwasyon dahil naniwala akong may magandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Tahimik na napayuko si Alexei habang unti-unting nababasag ang ilusyon na matagal niyang pinanghawakan. Naramdaman ni Alexei ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang malaking tanga. So totoo nga, binayaran ka ni Don Alejandro. Of course! Sino ba ang tangang papatol sa isang lalaking hindi man nang kayang panindigan ng sariling pamilya kung walang kapalit? Marahas na kinuha ni Letty ang kanyang mamahaling designer bag mula sa sofa. Kung wala ka ng pera, Alec, wala na rin tayong pag-uusapan. I don't date losers. Magtiis ka sa alaala ng asawa mong baka patay na sa kung saang kanal. Dahan-dahang lumakad si Letty patungo sa pintuan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga huling pako sa kabaong ng nakaraan ni Alexei. Bago siya lumabas, lumingon siya ng may halong pangungutya. By the way, your father was right. You're just a weak little boy playing king. Good luck finding your saint of a wife. Sana ay tanggapin ka pa niya pagkatapos mong gawing basahan ang buhay niya. Ang pagsasara ng pinto ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit sa pandinig ni Alexei, ito ay kasing lakas ng isang gumuho na gusali. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng marangyang silid na ngayon ay tila isang malawak at malamig na disyerto. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang lalaking mayaman sa panlabas, ngunit hungkag at bulok sa loob. Ang paraiso na binuo niya kasama si Letty ay isa lamang pala siyang yari sa buhangin at ngayon, ang alon ng katotohanan ay tuluyan na itong tinangay. Nasaan ka, Elena? Ang tanong na ito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling lakas. Kung ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay mga bayarang aktor sa isang dulang idinirekta ng kanyang ama, si Elena lang ba ang tanging totoo? At paano niya nagawang sirain ang tanging katotohanang mayroon siya? Ang pinakamahirap na bahagi ng pag-alala ay ang malamang ang mga sandaling binaliwala mo noon ay ang mga sandaling hinding-hindi mo na mababalikan ngayon. Mag-isa si Alexei sa gitna ng kanilang dambuhalang silid. Wala na ang amoy ng pabango ni Letty at ang tanging naiwan ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit sa cabinet ni Elena.
Noong narito pa ang asawa, bihirang-bihira niya itong tingnan. Para sa kanya, ang cabinet na yon ay imbakan lamang ng mga damit na masyadong simple para sa antas ng buhay nila. Binuksan niya ang pinto nito. Halos wala ng laman ang mga hanger, maliban sa isang luma at kupas na cardigan na kulay abo. Kinuha niya ito at idiniin sa kanyang muka. Tila bumalik ang kanyang gunita 7 taon na ang nakalilipas noong nagsisimula pa lamang sila. Wala pa silang malaking bahay noon. Nakatira sila sa isang maliit na apartment sa gilid ng rails kung saan ang ingay ng tren ang nagsisilbi nilang orasan. Naalala niya ang isang gabi ng tag-ulan kung saan sira ang kanilang bubong at tumutulo ang tubig sa gitna ng kanilang higaan. Imbes na magreklamo, tumawa lang si Elena habang naglalagay ng mga palanggana sa sahig. "Alec, balang araw, itatayo kita ng palasyo," sabi niya noon habang nanginginig sa ginaw. "Kahit dampa lang, basta kasama kita, sapat na," sagot ni Elena habang niyayakap siya ng mahigpit, suot ang cardigan na ito. Sa mga sandaling iyon, sapat na ang isang baso ng mainit na kape na pinaghahati ang inumin. Sapat na ang pangako ng bukas. Pero nang dumating ang bukas na yon, nang dumami ang pera at lumaki ang pangalan, tila nalunod si Alexei sa sarili niyang tagumpay. Ang bawat barya na nadagdag sa kanyang bulsa ay tila isang pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Elena. Nabalik lamang ang diwa ni Alexei nang may maramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng cardigan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at inilabas ang isang maliit na medyas ng sanggol, kulay asul. Tila kapareho ng sapatos na nakita niya sa nursery. Ngunit may kakaiba. Mabigat ang medyas. Sa loob nito, kuminang ang isang bagay na binuo mula sa ginto at diamante. Ito ang wedding ring ni Elena. Ang singsing na pinag-ipunan ni Alexei sa loob ng 2 taon. Ang singsing na isinuot niya sa daliri ng babae, kasabay ng pangakong sa hirap at ginhawa. Bakit iniwan ni Elena ang singsing sa loob ng medyas ng kanilang anak? Isang tanong ang sumagi sa isip ni Alexei na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ibinabalik ba ni Elena ang kanyang pangako? Tinatapos na ba niya ang lahat? Hindi lang ang kanilang yaman, kundi pati ang kanilang sumpaan? Sa ilalim ng singsing, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ng maigi. Sa sobrang panginginig ng mga kamay ni Alexei, halos mahulog niya ang lahat. Binuksan niya ang sulat at ang nakasulat doon ay hindi isang pamamaalam, kundi isang pangalan at isang address ng isang pawn shop sa isang liblib na bayan sa Bicol. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong tingnan ang mga gamit ko kaysa sa mga botelya ng alak mo. Pumunta ka rito bago maghating gabi sa Miyerkules. Huwag kang magdadala ng kahit sino. Ang petsang nakasulat sa ibaba ay ang petsa ngayong araw. Tumingin si Alexei sa kanyang relo. Mayroon na lamang siyang 3 oras para makarating sa isang lugar na 6 na oras ang layo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang matinding takot. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang huling pagkakataon na baka mawala pa sa kanya kung hindi siya magmamadali. Ang katapatan ay hindi nababayaran ng sahod, Sir Alexei. Iyan ang hindi mo naintindihan sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Nanay Rosa ay gumaralgal, tila isang lumang plaka na pilit inuukit ang katotohanan sa gitna ng katahimikan. Nakatayo ang matandang katulong sa paanan ng hagdanan, nakaharang sa daraanan ni Alexei na noon ay nagmamadaling lumabas. Hawak ang susi ng kanyang sasakyan at ang maliit na medyas na tila isang huling pag-asa. Tumigil si Alexei. Ang bawat pitik ng orasan sa pader ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa kanyang natitirang oras. Ngunit ang tingin ni Nanay Rosa, ang matandang babaeng nagpalaki sa kanya at nag-alaga rin kay Elena, ay hindi niya kayang iwasan. May bigat ito na higit pa sa anumang utos ng kanyang ama.
Nanay Rosa, kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin si Elena bago mahuli ang lahat, sabi ni Alexi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Hanapin? Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alexi. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may kasamang kalansing ng mga susi sa kanyang bulsa. Hinahanap mo siya ngayon dahil wala na ang pera mo. O dahil ngayon mo lang napagtanto na wala ka nang mauuwian. Napaatras si Alexi. Tila tinamaan ng isang hindi nakikitang suntok. Hindi ito tungkol sa pera, Nanay Rosa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Papa. Alam ko na ang hirap na dinanas ni Elena. Alam mo? Huminto si Nanay Rosa sa harap niya. Alam mo ba kung ilang gabi siyang nakaupo sa hapagkainan, tinitingnan ang pagkaing lumalamig habang hinihintay ka? Alam mo ba kung ilang beses niyang tinakpan ng kanyang bibig ng unan para hindi mo marinig ang kanyang pag-iyak kapag umuuwi kang amoy alak at amoy ng ibang babae? Naramdaman ni Alexi ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila isang piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam na ganun na pala kalala dahil pinili mong huwag tumingin. Sigaw ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at awa. Si Elena, Sir Alec, kahit kailan ay hindi siya nagreklamo sa akin. Sasabihin lang niya, Nanay Rosa, pagod lang si Alec. Marami lang siyang iniisip sa opisina. Pinagtatakpan ka niya hanggang sa huli. Pinoprotektahan niya ang imahe mo sa harap ko, sa harap ng mga tauhan mo, at higit sa lahat, sa harap ng sarili niya. Pero ang tao ay may hangganan din. Dahan-dahang ipinasok ni Nanay Rosa ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron at inilabas ang isang maliit at kalawanging susi. Hindi ito ginto, hindi ito espesyal, ngunit ang paraan ng paghawak dito ng matanda ay tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bago siya umalis noong gabing iyon, tinawag niya ako. Maputla siya, Sir Alec. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at may bakas ng dugo sa kanyang damit. Akala ko ay katapusan na niya. Kwento ni Nanay Rosa habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ibinigay niya sa akin ang susi na ito. Sabi niya, Nanay, kung sakaling may isipan ni Alec na buksan ang kanyang puso, ibigay mo ito sa kanya. Pero kung pera pa rin ang hanap niya, hayaan mo siyang mabulok sa mansyong ito. Inabot ni Alexi ang susi. Malamig ito sa kanyang palad. Iyan ang susi sa lihim na drawer sa loob ng nursery. Pagpapatuloy ni Nanay Rosa, hindi mo magugustuhan ang makikita mo sa loob, Sir Alec. Dahil doon nakatago ang lahat ng mga bagay na tinanggihan mong tanggapin. Pero kailangan mong harapin ang katotohanan bago ka pumunta sa Bicol. Dahil kung hindi ka magbabago, kahit mahanap mo pa siya, hinding-hindi ka na niya tatanggapin. Naiwan si Alexi na nakatitig sa maliit na susi habang si Nanay Rosa ay dahan-dahang lumalayo patungo sa madilim na pasilyo. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malalim na hukay. Alam ni Alexi na ang oras ay tumatakbo, ngunit alam din niyang ang paglalakbay niya patungong Bicol ay walang saysay kung hindi niya muna bubuksan ang lihim na iniwan ng kanyang asawa. Ano ang nasa loob ng drawer na yon? Isang sumbat? O isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan? Ang bawat pahina ay hindi tinta ang laman, kundi ang mga tuyong luha ng isang babaeng walang ibang hiningi kundi ang iyong oras. Dahan-dahang pinihit ni Alexi ang susi sa maliit na drawer na nakatago sa ilalim ng cabinet sa nursery. Naramdaman niya ang paglaban ng luma at kinalawang na bakal. Tila ba ayaw nitong ipakita ang mga lihim na matagal nang ikinulong sa dilim. Sa isang banayad na hila, bumukas ang drawer ng walang anumang ingay at ang bumadya sa kanyang paningin ay isang lumang notebook na may disenyong mga bulaklak, isang simpleng tala-arawan
na madalas niyang makitang hawak ni Elena noon, ngunit hindi niya kailanman binigyang pansin. Nanginginig ang mga daliri ni Alexi habang binubuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Elena ay maayos, ngunit habang tumatagal ang mga petsa, ang mga letra ay tila naging paspas at nanginginig, bakas ng panghihina ng katawan. 14 ng Mayo, basa ni Alexis sa kanyang isipan. Ngayong gabi, may nakita na naman akong dugo. Natatakot ako para sa baby. Sinubukan kong tawagan si Alec, pero hindi siya sumasagot. Siguro ay napakarami niyang ginagawa para sa kinabukasan namin. Panginoon, gabayan mo po siya. Sana ay ligtas siyang makauwi. Napahawak si Alexis sa kanyang dibdib. Iyon ang gabing nasa isang party siya sa yate. Ipinagmamayabang ang kanyang bagong kontrata habang hawak-hawak ang baywang ni Letty. Habang siya ay nagdiriwang, ang asawa niya ay nakikipaglaban sa takot na mawala ang kanilang anak at ang tanging ginawa nito ay ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Walang anumang salita ng puot. Walang galit ako sa iyo, Alec. Ang bawat entry ay puno ng pangungulila at pag-asa na balang araw ay babalik ang dating Alexi. Ang lalaking nakilala niya sa riles ng tren. Ang lalaking walang pera pero may pusong tapat. Sa pinakahuling pahina, may isang petsang nakasulat. Ang gabi bago umalis si Elena. Alec, kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Alam ko ang plano ng iyong ama. Alam ko na gusto niyang kunin ang anak natin dahil sa tingin niya ay mahina ako. Pero para sa anak ko, magiging matapang ako. Pupunta ako sa lugar kung saan tayo unang nangarap. Doon, walang pera, walang Don Alejandro, at walang kasinungalingan. Sa likod ng pahina, nakasulat ang isang GPS coordinate na tumutugma sa address ng pawn shop sa Bicol na nakita niya sa cardigan. Ngunit may dagdag na babala sa ibaba. Huwag kang pupunta kung ang dala mo ay ang iyong kayabangan. Pumunta ka lang kung handa ka ng maging asawa at ama. Naramdaman ni Alexei ang pagpatak ng kanyang sariling luha sa papel na nagdulot ng maliliit na bahid sa tinta. Ang lihim na ni Elena ay hindi pala isang plano para saktan siya, kundi isang huling mapa para iligtas ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang relo. 2 oras na lang. Marahas niyang isinara ang talaarawan at isinilid ito sa kanyang loob ng polo, malapit sa kanyang puso. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi na lumingon sa karangyaang, tila naging isang malaking bilangguan para sa kanya. Pinasadahan niya ang kanyang sasakyan, ngunit bago pa man niya mapaandar ang makina, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag kang tutuloy, Alexi. Nakabantay ang mga tauhan ng iyong ama sa bawat daan patungong Bicol. Kung gusto mong mabuhay si Elena, tumigil ka. Ang malamig na pawis ay gumuhit sa noo ni Alexi. Ang kanyang ama ay hindi lang pala nagnakaw ng kanyang pamilya, kundi handa ring pumatay para mapanatili ang kontrol. Itutuloy ba niya ang biyahe kahit ang bawat kilometro ay panganib? O susunod na naman siya sa utos ng demonyong nagsuot ng mukha ng kanyang ama? Walang halaga ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat kung hindi mo kayang protektahan ang pangalan natin. You are a failure as a Vasquez and a disaster as a CEO. Ang boses ni Don Alejandro ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang lamesang yari sa salamin. Napapaligiran ng mga abogado at mga board members na dati ay yumuyuko sa bawat kumpas ni Alexi. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may pangungutya at pag-iwas. Nakatayo si Alexi sa gitna ng silid, basa ng ulan, at hawak pa rin ang kanyang cellphone kung saan nakasulat ang banta ng kanyang ama. Ang bawat ilaw sa kisame ay tila mga matang nanghuhusga sa kanyang pagbagsak. Pinalitan mo na ako, pabulong na sabi ni Alexi. Hindi ito isang tanong, kundi isang mapait na pagtanggap. Binigyan kita ng pagkakataon, Alexi.
Pero mas pinili mong maging mahina dahil sa isang babaeng wala namang silbi. Sagot ni Don Alejandro habang dahan-dahang itinatulak ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Pirmahan mo ito. Isuko mo ang lahat ng shares mo, ang posisyon mo, at ang lahat ng ari-arian mo sa ilalim ng pangalang Vasquez. In exchange, hahayaan kitang mabuhay. Pero hinding-hindi mo na muling hahawakan ang yaman na kailanman ay hindi mo natutunang pangalagaan. Naramdaman ni Alexei ang biglang pagbigat ng hangin sa loob ng silid. Ito ang kanyang imperyo. Ang mga gusaling ito, ang bilyong halaga ng kontrata. Ito ang kanyang buong pagkatao sa loob ng 10 taon. Kapalit nito ang bawat hapunan na hindi niya siniputan, ang bawat ultrasound ni Elena na hindi niya dinaluhan, at ang bawat pagkakataon na sana ay naging mabuti siyang tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Kinuha niya ang mamahaling pluma na may nakaukit na pangalan niya. Ang bigat nito sa kanyang daliri ay tila bigat ng mga tanikalang matagal nang nakagapos sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Alexei, kundi isang malalim na pagkasuklam at kalayaan. "Tama ka, Papa," sabi ni Alexei. Ang kanyang boses ay naging kalmado at buo. "I am a failure as a Vasquez dahil ang pagiging Vasquez ay nangangahulugan ng pagiging isang halimaw na walang puso. Kung ang presyo ng pagiging anak mo ay ang pagtalikod sa asawa at anak ko, busog na ako. I'm done." Sa isang mabilis na galaw, pinirmahan ni Alexei ang mga dokumento. Isinampal niya ang pluma sa ibabaw ng lamesa na lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan ng boardroom. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Rolex, ang susi ng kanyang sports car, at ang kanyang corporate ID. Isa-isa niya itong inilapag sa harap ng kanyang amang gulat na gulat. "Kunin mo lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang pangalan. Wala akong pakialam." Pagpapatuloy ni Alexei habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. "Pero tandaan mo ito, hindi mo kontrolado ang buhay ni Elena at hinding-hindi mo mahahawakan ang anak ko." Lumabas si Alexei ng opisina nang hindi lumilingon. Ang mga tauhan ng kanyang ama na nakabantay sa bawat kanto ay tila hindi na niya alintana. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling yon, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang gaan. Wala na siyang pera, wala na siyang sasakyan, wala na siyang kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang polo, ramdam niya ang init ng talaarawan ni Elena. Nang makalabas siya sa gusali, ang malakas na ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Wala siyang payong, wala siyang masasakyan, at ang kalsada patungong Bicol ay mahaba at mapanganib. Ngunit sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang pamilyar na lumang sasakyan na nakaparada sa tapat. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Sergey. "Akala ko ay mas pipiliin mo ang bilyones mo kaysa sa konsensya mo," sabi ni Sergey nang may bahagyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. "Sakay na. Hindi pwedeng maglakad ang isang dating CEO hanggang Bicol." "Sergey? Bakit?" tanong ni Alexei. "Dahil nangako ako kay Elena na babantayan kita hanggang sa maging tao ka ulit," sagot ni Sergey habang binubuksan ang pinto. "Pero mag-ingat ka, Alec. Ang mga tauhan ng tatay mo ay hindi lang nakabantay sa kalsada. Kanina pa sila sumusunod sa atin." Tumingin si Alexei sa side mirror at nakita ang dalawang itim na SUV na dahan-dahang umaandar mula sa dilim ng parking lot. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa rurok ng isang gusali, kundi sa layo ng kalsadang handa mong lakbayin para sa taong nagbigay ng kulay sa iyong mundo. Habang bumibilis ang takbo ng lumang sasakyan ni Sergey, pinagmamasdan ni Alexei ang unti-unting paglaho ng mga naglalakihang ilaw ng Maynila.
Ang bawat building na kanilang nadadaanan ay tila mga aninong pilit humihila sa kanya pabalik sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Ngunit sa bawat kilometrong nadaragdag sa pagitan niya at ng kanyang dating opisina, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagputol ng mga tanikala sa kanyang puso. Ang loob ng sasakyan ni Sergey ay amoy kape at lumang leather, malayo sa esterilisadong amoy ng kanyang dating sports car. Ang ingay ng makina ay hindi kasing pino ng mga mamahaling sasakyan, ngunit bawat panginginig nito sa ilalim ng kanyang upuan ay nagpapaalala kay Alexei na siya ay buhay at siya ay totoo. Bakit mo ginagawa ito, Sergey? Tanong ni Alexei habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga puno ay tila mga dambuhalang sumasayaw sa gitna ng madilim na kalsada. Wala na akong pera. Hindi na kita mababayaran sa tulong mo. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Sergey. Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang matalas ang tingin sa rearview mirror. Iyan ang problema sa'yo, Alec. Akala mo ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may price tag. Tinutulungan kita dahil si Elena ang huling anghel na nakilala ko. At ayaw kong mapunta ang anak niya sa kamay ng tatay mong walang kaluluwa. Natahimik si Alexei. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na dati ay puro pluma at papeles lamang ang hawak. Ngayon, ang mga ito ay malinis, pero tila walang silbi. Naisip niya si Elena. Lumaki ang asawa niya sa ganitong kapaligiran. Simple, tahimik, at malayo sa ingay ng pera. Paano niya nagawang pilitin ang isang ibon na katulad ni Elena na makulong sa isang hawlang ginto? Tumigil sila sa isang maliit na karinderya sa tabi ng highway para magpagasolina. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang malungkot na musika. Lumabas si Alexei at naramdaman ang lamig ng hangin sa probinsya. Wala siyang suot na mamahaling coat. Tila tinalikuran na rin siya ng init ng kanyang nakaraan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya ang isang pamilya na kumakain sa ilalim ng isang maliit na bumbilya. Kahit tuyong isda at kanin lang ang nasa mesa, ang tawanan nila ay mas malakas pa sa anumang kagalakang naramdaman ni Alexei sa loob ng 10 taon. Doon niya unang naramdaman ang tunay na inggit, hindi sa yaman ng iba, kundi sa kapayapaang meron sila. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang mapansin ni Alexei ang 2 pares ng malalakas na ilaw mula sa malayo. Ang 2 itim na SUV na kanina pa sumusunod sa kanila ay dahan-dahang huminto sa madilim na bahagi ng highway. Hindi sila bumaba, hindi sila gumalaw. Nakatitig lang ang mga ilaw nito sa kanila. Tila mga mata ng isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sakay na, Alec. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nahahawakan. Seryosong sabi ni Sergey habang mabilis na binabayaran ng gasolinador. Mabilis silang bumalik sa sasakyan. Habang humaharurot sila patungo sa mas madidilim na bahagi ng Bicol, naramdaman ni Alexei ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang pala paghahanap sa kanyang asawa, kundi isang karera laban sa oras at sa kamatayan. Sa gitna ng kalsada, habang ang hamog ay unti-unting bumabalot sa paligid, isang tanong ang hindi mawala sa isip ni Alexei. Kung sakaling makarating siya ng buhay, sapat na ba ang kanyang pagbabago para patawarin siya ng babaeng winasak niya? O baka naman, ang address na ibinigay ni Elena ay hindi isang paanyaya, kundi isang huling pagsubok para makita kung gaano siya kahandang magdusa? Hindi mo kailanman naging pag-aari si Elena, Alexei. Hiniram mo lang siya sa langit at dahil hindi mo siya inalagaan, binawi na siya sa'yo. Ang boses ni Sergey ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng madilim na kalsada ng Quezon patungong Bicol. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang bigat ng katotohanang matagal ng pilit na tinatakasan ni Alexei. Nakatitig lang si Alexei sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno ng niyog na tila mga dambuhalang nagbabantay sa kanilang pagdaan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago.
kaya't mahigpit niyang hinawakan ang talaarawan ni Elena na nasa kanyang kandungan. Bakit mo siya itinago sa akin, Sergey? Mahinang tanong ni Alexei. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa dating awtoridad na taglay nito sa boardroom. Kaibigan kita. Bakit mas pinili mong kampihan ang asawa ko kaysa sa akin? Sandaling tumahimik si Sergey. Ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang ugong ng makina at ang paghampas ng ulan sa windshield. Dahil kung hindi ko siya itinago, baka wala na siya ngayon. At hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tatay mo. Don Alejandro didn't just want to separate you two, Alec. He wanted to erase her. Para sa kanya, si Elena ay isang dumi sa inyong marangyang pangalan na kailangang linisin bago lumabas ang bata. Naramdaman ni Alexei ang isang matalim na kirot sa kanyang sikmura. Ang kanyang sariling ama, ang taong hinangaan niya at pinagsilbihan, ay ang siya palang banta sa buhay ng babaeng mahal niya. Ang bawat bilyon na kinita niya, ang bawat gusaling itinayo niya, ay tila mga monumento ng kanyang sariling katangahan. Nasa Bicol ba siya? Tanong ni Alexei. Ang pag-asa at takot ay naghahalo sa kanyang dibdib. Nasa lumang bahay siya ng lola niya, malapit sa dalampasigan. Sagot ni Sergey habang matalas ang tingin sa rearview mirror. Ang dalawang itim na SUV ay naroon pa rin, tila mga asong ulol na hindi bumibitaw sa kanilang biktima. Pero hindi lang siya nagtatago sa iyo, Alec. Nagtatago siya dahil ang pagbubuntis niya ay naging kritikal. Ang bawat stress na ibinigay mo, ang bawat gabing hindi ka umuwi, ay unti-unting kinitil ang lakas niya. She's fighting for every breath and she's doing it alone. Napasandal si Alexei sa upuan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Naalala niya ang mga sandaling nagrereklamo siya kapag mabagal kumilos si Elena o kapag nakikita niyang namumutla ito. Inakala niyang nag-iinarte lang ito para makuha ang atensyon niya. Ngayon, ang bawat iinarte na yon ay tila mga saksak sa kanyang konsensya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alexei nang mapansin niyang ang isa sa mga itim na SUV ay dahan-dahang tumatabi sa kanila sa gitna ng makitid at madulas na kalsada. Ang tunog ng pagpaharurot ng makina nito ay tila isang babala ng kamatayan. Alec, kumapit ka ng mahigpit. Seryosong sabi ni Sergey. Hindi nila tayo hahayaang makarating sa Bicol ng buhay. Alam ng tatay mo na oras na makita mo si Elena, mawawala na siya ng kontrol sa'yo. Sa isang iglap, naramdaman ni Alexei ang malakas na pag-alog ng sasakyan nang banggain sila ng SUV mula sa gilid. Ang tunog ng pagkaskas ng bakal sa bakal ay nagdulot ng mga kislap ng apoy sa dilim. Ang sasakyan nila ay muntik nang mahulog sa bangin, ngunit mabilis na naibalik ni Sergey ang kontrol sa manibela. Sergey, anong gagawin natin? Sigaw ni Alexei. Ang takot ay tuluyan nang bumalot sa kanya. Hindi ko alam kung makakarating tayo ng buo, Alec. Sagot ni Sergey habang pilit na iniiwasan ang isa pang pagbangga. Pero isa lang ang sigurado ko. Si Elena. Hindi na siya ang dating Elenang kilala mo. Sabi ng doktor niya sa akin kanina, bago tayo umalis ng Maynila, baka hindi na niya kayanin ang susunod na 24 na oras. Napatitig si Alexei sa madilim na kalsada sa harap nila. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagkakataong nawawala. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kanyang ama. Ito ay tungkol sa isang huling hininga na baka hindi na niya maabutan. Bilisan mo, Sergey. Pabulong na sabi ni Alexei habang ang luha ay tuluyan ng pumatak. Huwag mo siyang hayaang mamatay nang hindi nalalamang naging tao na ako. Ngunit ang isa pang SUV ay mabilis na humarang sa kanilang harapan. Dahilan? Para mapatapak si Sergey sa preno ng malakas. Ang kanilang sasakyan ay umikot sa gitna ng basang kalsada at bago pa man sila makabawi, ang mga pinto ng mga SUV ay bumukas at lumabas ang mga lalaking nakaitim. Hawak ang mga bagay na alam ni Alexei
natatapos sa kanyang paglalakbay. Mamatay na ang bata kung hindi tayo kikilos ngayon. Nasaan ang asawa niya? Ang sigaw na yon ng doktor ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng maliit na klinika sa Bicol. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, dinidilig ang mga dahon ng niyog, at ang lupang kanina pa, tila naghihintay sa isang malaking pagbabago. Ngunit sa loob ng puting pasilyo na amoy gamot at lumang kahoy, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Alexei na tila isang tambol ng digmaan. Nakarating sila ni Sergey. Sa gitna ng panganib sa kalsada, nagawa nilang malusutan ang mga tauhan ng kanyang ama sa tulong ng mga lokal na pulis na kanina pa pala tinawagan ni Sergey. Ngunit ang kaligtasan ni Alexei ay walang saysay kung ang buhay ni Elena ay unti-unti nang dumudulas sa pagitan ng mga daliri ng tadhana. Nakatayo si Alexei sa harap ng saradong pinto ng delivery room. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay may bakas ng putik at sugat, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at gusot na surgical form. Siya ang asawa. Siya ang ama. Ngunit sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang siya ang pinaka-estranghero sa lahat ng taong naroroon. "Sir, kailangan niyo pong pirmahan ito," sabi ng nurse na may dalang clipboard. "Kailangan nating mag-emergency cesarean. Ang bata ay naiipit na at ang asawa niyo ay nawawalan na ng masyadong maraming dugo." Dahan-dahang kinuha ni Alexei ang ballpen. Ang simpleng pagpirma na dati ay ginagawa niya sa mga kontratang bilyon ang halaga ay naging pinakamahirap na gawain sa kanyang buhay. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan, nararamdaman niya ang bigat ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Isang pagkakamali, isang maling galaw, at maaaring mawala sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit siya naglakbay ng malayo. Arik! Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa loob ng silid bago tuluyang sumara ang pinto. Hindi ito sigaw ng galit, hindi ito sumbat. Ito ay isang bulong ng pag-asa, isang paghingi ng saklolo na tila nagmula sa kailaliman ng isang pusong pagod na. Napasandal si Alexei sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting bumigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. "Panginoon, huwag siya!" Pabulong na dalangin ni Alexei. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. "Kunin niyo na ang lahat sa akin. Ang yaman, ang pangalan, kahit ang hininga ko. Wag lang si Elena. Wag lang ang anak ko." Sa mga sandaling iyon, nakita ni Alexei si Nanay Rosa na lumalapit sa kanya. Ang matanda ay may dalang isang baso ng tubig at isang tuyong tuwalya. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda. Ngunit ang marahang paghaplos nito sa balikat ni Alexei ay tila isang pagkilala na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mapagmataas na CEO, kundi isang lalaking handang mamatay para sa kanyang pamilya. 1 oras, 2 oras. Ang bawat pitik ng orasan sa dingding ay tila isang parusa. Ang bawat paglabas-masok ng mga nurse na may dalang mga madugong tela ay nagpapatigil sa mundo ni Alexei. Hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at ang kanyang surgical gown ay may mga bahid ng pulang likido. Ang dugong nagpapaalala kay Alexei sa kanyang mga pagkakasala. "Doktor, kamusta sila?" tanong ni Alexei. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin ang doktor sa kanya ng matagal, tila tinitimbang kung handa na ba siyang tanggapin ang balita. Ligtas ang bata. Isang malusog na lalaki. Nakahinga ng maluwag si Alexei, ngunit ang kasunod na sinabi ng doktor ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. "Pero ang asawa niyo, masyadong mahina ang kanyang katawan. Hindi siya gumigising at ang kanyang vital signs ay patuloy na bumabagsak. Kailangan niyo siyang kausapin. Baka sakaling marinig niya ang boses mo at magkaroon siya ng dahilan para lumaban." Napatayo si Alexei. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto
Ngunit bago siya pumasok, nakita niya sa kabilang dulo ng pasilyo ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuit, may hawak na tungkod, at may mga matang tila galing sa impyerno. Ang kanyang ama, si Don Alejandro. Nandito siya, at alam ni Alexei na hindi siya naparito para bumisita, kundi para tapusin ang kanyang nasimulan. Ibigay mo sa akin ang bata, Alexei. Wala ka ng kakayahang palakihin ang isang Vasquez sa gitna ng basurang ito. Ang boses ni Don Alejandro ay tila isang malupit na hatol na yumanig sa payapang pasilyo ng klinika. Nakatayo ang matanda sa harap ni Alexei. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi man lamang nagusot sa kabila ng mahabang biyahe. Ang kanyang tungkod na yari sa ivory ay tumatama sa sahig ng may ritmo. Tila bawat tunog ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Tumingin si Alexis sa kanyang ama. Ang kanyang sariling anyo ay kabaliktaran ng karangyaang nasa harap niya. Ang kanyang polo ay may mantsa ng dugo at putik. Ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na pagnanais na protektahan ang kanyang mag-ina. Hindi ito isang negosyo, Papa. Pabulong na sagot ni Alexei. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ang anak ko ay hindi isang investment na maaari mong bawiin dahil lang sa tingin mo ay nalulugi ka. Tingnan mo ang sarili mo, Alexei. Pangungutya ng matanda habang itinuturo ang paligid. Nasa isang butas ka ng klinika sa gitna ng kawalan. Wala kang pera, wala kang pangalan. Kahit ang gamot na magliligtas sa asawa mo, hindi mo mababayaran. Isuko mo ang bata sa akin at titiyakin kong makukuha ni Elena ang pinakamahusay na doktor sa Maynila. Isang pirma mo lang at mabubuhay ang babaeng sinasabi mong mahal mo. Naramdaman ni Alexei ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ang pinakamalupit na laro ng kanyang ama, ang paggamit sa buhay ni Elena para makuha ang bata. Napatingin siya sa glass window ng silid ni Elena. Nakita niya ang kanyang asawa, maputla, nakakabit sa mga makina at tila isang kandilang unti-unti nang nauubos. Sa mga sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Sir, kailangan na po nating makuha ang gamot mula sa kabilang bayan. Pero kailangan po ng deposito para sa espesyal na transportasyon at sa rare blood type na kailangan ni Ma'am Elena. Hindi po tumatanggap ang supplier ng credit card dito dahil offline ang system namin. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Alexei. Wala siyang cash. Wala na siyang laman ng pitaka. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakangisi, naghihintay sa kanyang pagsuko. Ngunit may isang bagay na nakalimutan ni Don Alejandro. Ang Alexei na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking sumasamba sa pera. Dahan-dahang hinubad ni Alexei ang kanyang Rolex mula sa kanyang kaliwang pulso. Ang relo na ito ay simbolo ng kanyang unang bilyon. Ang bagay na dati ay ipinagmamayabang niya sa bawat boardroom meeting. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang bigat nito ay tila naging isang sandata sa kanyang kamay. Lumakad siya patungo sa nurse at inabot ang relo. Ito. Kunin mo ito. Isangla mo, ibenta mo, gawin mo ang lahat. Mas mataas ang halaga nito kaysa sa anumang depositong kailangan nyo. Siguraduhin nyo lang na darating ang gamot at dugo sa loob ng 30 minuto. Alexei, iyan ay isang koleksyon. Sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang muka ay namumula sa galit dahil sa pagkabigo ng kanyang plano. Iyan ay isang piraso ng bakal, Papa. Mahinahong sagot ni Alexei nang hindi lumilingon. Ang buhay ni Elena ay walang katumbas na presyo, ang namayani sa pasilyo. Ang pagbibigay ni Alexei ng kanyang huling simbolo ng kayamanan ay tila isang paglilinis ng kanyang kaluluwa. Ang bawat segundo ng paghihintay ay naging isang dalangin. Habang ang nurse ay mabilis na tumatakbo palabas para isakatuparan ng utos ni Alexei, naupo ang lalaki sa harap ng silid ni Elena.
Binabantayan ang bawat pag-ikot ng kamay ng relong. Wala na sa kanyang pulso, kundi nasa kanyang alaala na lamang. Makalipas ang ilang sandali, na naramdaman ni Alexei na tila isang buong buhay. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Elena. Ang doktor ay lumabas. May bahagyang nangiti sa kanyang mga labi na nagbigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Alexei. Nag-stabilize na ang kanyang vital signs pagkatapos ng unang dose ng gamot. At Sir, gising na siya. Hinahanap niya ang taong tumulong sa kanya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Alexei. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniiwan ng kanyang ama na nakatayo sa dilim ng pasilyo, mag-isa kasama ang kanyang pera at tungkod. Pumasok si Alexei sa silid at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang mga mata ni Elena na dahan-dahang bumubukas. Sino ang tumulong sa akin? Pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tuyo at mahina. Napaluhod si Alexei sa gilid ng kama. Hinawakan ang malamig na kamay ng asawa at idiniin ito sa kanyang pisngi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng dumaloy. Dinidilig ang mga daliri ni Elena na tila isang sumpa ng katapatan. Isang estranghero, Elena, bulong ni Alexei habang humihikbi. Isang estrangherong ngayon palang natututong maging tao. Tumingin si Elena sa kanya at sa gitna ng kanyang panghihina, may isang kislap ng pagkilala at takot na lumitaw sa kanyang mga mata. Alec, bakit ka narito? Nasaan ang anak ko? Huwag mong hayaang kunin niya ang anak ko. Biglang tumunog ang alarm sa kabilang bahagi ng klinika, ang nursery. Isang kaguluhan ang nagsisimulang mabuo sa labas. At narinig ni Alexei ang boses ni Don Alejandro na muling nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Alec, please, ang anak natin. Huwag mong hayaang maging katulad mo siya. Huwag mong hayaang makuha siya ng ama mo. Ang boses ni Elena ay tila isang babasaging kristal na unti-unting nadudurog sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang bawat salita niya ay punit-punit, binuo mula sa huling lakas ng isang inang handang mamatay para sa kanyang sanggol. Nakatingin si Alexis sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ang takot sa kanyang ama ang nanaig sa kanya, kundi ang isang matinding apoy ng pagprotekta na ngayon lamang niya naramdaman. Narinig ni Alexei ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng pasilyo. Kasunod ng boses ng kanyang ama na nagbibigay ng mga utos na tila ba nasa loob sila ng isang boardroom at hindi sa isang klinika kung saan may mga buhay na nakataya. Hindi na nag-isip si Alexei. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Elena, hinaplos ang noo nito at hinalikan ng malamig nitong pisngi. Pangako, Elena, hinding-hindi niya mahahawakan ang anak natin. Magpahinga ka na muna. Bulong ni Alexei bago siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng silid. Sa tapat ng nursery, nakatayo si Don Alejandro kasama ang dalawa niyang tauhan. Hawak ng isa sa mga lalaki ang pintuan habang ang nurse sa loob ay nakayakap sa maliit na plastik na higaan ng sanggol. Bakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Dumating din si Sergey, humihingal at may bahid ng dugo sa kanyang suot na barong. Tila nanggaling sa isang pakikipagtalo sa labas. Alexei, tumabi ka. Utos ni Don Alejandro. Ang kanyang tungkod ay tumatama sa sahig ng may awtoridad. Isang tunog na dati ay nagpapayuko kay Alexei, ngunit ngayon ay tila wala ng saysay. Dadalhin ko ang batang ito sa Maynila. Doon niya makukuha ang pangangalagang kailangan niya. Hindi rito sa lugar na ito na amoy kahirapan at kamatayan. Ang batang yan ay hindi isang ari-arian, Papa. Sagot ni Alexei. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kailanman narinig ng kanyang ama. He is my son, and he stays with his mother. With his mother? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Don Alejandro. Anong maibibigay mo sa kanya? Isinuko mo na ang lahat. Wala kang trabaho,
Wala kang pera. Ang relong suot mo kanina ay wala na rin. Balak mo bang palakihin ang isang Vasquez sa gitna ng dampa at pagkain ng tuyo? Mas pipiliin ko nang lumaki siyang kumakain ng tuyo kasama ang isang amang nagmamahal sa kanya kaysa lumaki sa isang palasyong puno ng lason at kasinungalingan na katulad ng sayo. Matapang na sagot ni Alexi. Lumakad siya nang palapit sa kanyang ama hanggang sa ang kanilang mga mukha ay magkalapit. I don't need your money to be a father. I just need to be a man. Isang bagay na hindi mo kailanman na ituro sa akin. Naramdaman ni Alexi ang panginginig ng panga ng kanyang ama sa tindi ng galit. Itinaas ni Don Alejandro ang kanyang tungkod. Tila balak itong ihampas sa kanyang sariling anak. Ngunit bago pa man ito bumaba, humarang si Sergey sa gitna nila. Tama na, Don Alejandro. Seryosong sabi ni Sergey habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Kanina pa nakarecord ang lahat ng sinasabi niyo rito. At ang mga ebidensya ng pagmamanipula niyo sa accounts ni Alexei at ang mga banta niyo kay Elena na ipadala na sa mga abogado ko sa Maynila. Subukan niyo pang gumawa ng isang maling hakbang at hinding-hindi niyo na muling makikita ang liwanag sa labas ng rehas. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Nakita ni Alexi ang pagbagsak ng balikat ng kanyang ama. Ang kapangyarihang dati ay tila hindi matitibag ay unti-unting naglalaho sa harap ng katotohanan. Walang nagawa si Don Alejandro kundi ang tumingin ng may matinding puot sa kanyang anak bago dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang tungkod ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan nang mawala sa dulo ng pasilyo. Napasandal si Alexi sa salamin ng nursery. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa ginhawang sa wakas ay natapos na ang mahabang gabi ng kanyang buhay. Pinayagan siya ng nurse na pumasok. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak. Ang bata ay napakagaan, amoy gatas at bagong silang na buhay. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakita ni Alexi ang maliliit na daliri ng sanggol na humawak sa kanyang hintuturo. Isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing, "Salamat, Papa." Dinala ni Alexi ang sanggol sa silid ni Elena. Maingat niya itong inilapag sa tabi ng asawa na noon ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay ang mga pisngi. Ang pagtatagpo ng balat ng ina at anak ay tila isang himala ng paghilom. "Alek!" Bulong ni Elena habang nakatitig sa sanggol. "Narito na siya, Elena. Ligtas na tayong lahat." Sagot ni Alexi habang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. "Wala na tayong pera, wala na tayong mansyon. Pero pangako, ibibigay ko sa inyo ang isang buhay na totoo. Isang buhay na hindi natin kailangang ikahiya." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Alexi. At sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang pag-asa ng isang bagong simula ang naroon. Sa gitna ng simpleng klinika, malayo sa ingay ng yaman, ngunit punong-puno ng pag-ibig, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa gaspang ng mga palad na handang magtrabaho para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. 3 buwan ang nakalipas mula nang huling marinig ni Alexei ang tunog ng traffic sa Maynila at ang malamig na boses ng kanyang ama. Ngayon, ang tanging gumigising sa kanya sa umaga ay ang banayad na hampas ng alon sa pampang at ang malakas na tilaok ng mga manok sa likod bahay ng lola ni Elena. Nakatayo si Alexis sa harap ng dagat. Suot ang isang simpleng t-shirt na may mantsa ng pintura at isang lumang pantalon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pluma at baso ng whiskey lang ang hawak, ngayon ay may mga kalyo na mula sa pag-aayos ng bubong at pagtulong sa mga mangingisda sa kanilang baryo. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang balat, nararamdaman niya ang isang uri ng dangal na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon sa corporate world. Dahan-dahan siyang bumalik sa maliit na bahay na yari sa kawayan at semento. Sa beranda, nakita niya si Elena na nakaupo sa isang tumba-tumba. Kandong ang kanilang anak na si Mateo.
Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Elena, na ngayon ay masigla na at may rosas na kulay sa mga pisngi. Ang kanyang asawa ay hindi na ang anino na dati ay nagtatago sa dilim ng kanilang mansyon. Siya na ngayon ang liwanag ng munting tahanang ito. Alec, halika na rito. Malamig na ang kape mo. Tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay may himig ng kapayapaan. Lumapit si Alexi at hinalikan ang noo ni Elena bago maingat na kinuha ang natutulog na sanggol mula sa kanyang bisig. Ang pakiramdam ng maliit na katawan ni Mateo sa kanyang mga braso ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa tamang landas. May balita ba mula sa Maynila? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin kay Alexi. Tumango si Alexi. Tumawag si Sergey kanina. Ang kumpanya, kinuha na ng gobyerno ang karamihan sa mga assets ni Papa dahil sa mga illegal na transaksyong nadiskubre nila. Don Alejandro is alone in that big house, Elena. Wala siyang kahit sino. Ang yaman niya na dati ay ginagamit niyang pananakot. Ngayon ay naging sarili niyang bilangguan. Ang namayani sa pagitan nila. Walang kagalakan sa tinig ni Alexi tungkol sa pagbagsak ng kanyang ama. Tanging isang malalim na pag-unawa na ang puot at kasakiman ay laging may katumbas na karma. Napatawad mo na ba siya? Mahinang tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Alexi. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya sa ginawa niya sa iyo, Elena. Pero napatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag. At sapat na yon para makatulog ako ng mahimbing sa gabi. Ang mahalaga ay narito tayo. Walang kompetisyon, walang pagtataksil. Tayo lang. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Alexi. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Tila bumubuo ng isang bagong pangako na mas matibay kaysa sa ginto. Sapat na yon, Alec. Bulong ni Elena. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi. Pero ang mahalaga, nagsimula na tayo. Habang ang araw ay uentanting lumulubog sa abot tanaw, nagkulay kahel ang buong paligid. Ang simpleng hapunan na inihanda ni Nanay Rosa sa loob ng bahay, sinaing, pritong isda, at gulay na pinita sa bakururan, ay tila isang piging na hindi kayang tapatan ng anumang 5-star restaurant. Wala na ang bilyonaryong si Alexi Vasquez. Ang natitira na lamang ay si Alec, isang asawa, isang ama, at isang lalaking sa wakas ay natutong magmahal ng totoo. Sa gitna ng payapang Bicol, nahanap niya ang kanyang paraiso na hindi kailanman mabibili ng salapi. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng bagong kabanata na isinusulat ng tadhana sa ibabaw ng mga abo ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Bicol ay may dalang kakaibang init. Hindi ito ang nakapapapasong init ng mga ilaw sa opisina, kundi ang yakap ng kalikasang nagpapapaalala na ang bawat umaga ay isang pagkakataon para sa muling pagsilang. Nakatayo si Alexis sa maliit na beranda ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kanyang asawang si Elena na naglalakad sa dalampasigan kasama ang kanilang anak na si Mateo. Ang bata, na ngayon ay malusog at masiyahin, ay pilit na humahabol sa mga bulan ng dagat habang ang kanyang maliliit na tawa ay humahalo sa huni ng mga ibon. Sa bawat hakbang ni Elena, makikita ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa takot. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaang nahanap niya sa gitna ng pagpapatawad. Dahan-dahang lumapit si Alexis sa kanila. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad na ngayon. Ang kanyang balat ay mas matingkad dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. At ang bawat kalyo sa kanyang mga kamay ay isang medalya ng kanyang katapatan sa kanyang bagong buhay. Hindi na siya ang lalaking nangangailangan ng mamahaling sasakyan para patunayan ang kanyang halaga. Ang tanging kailangan niya ay ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng kanyang mag-ina. Honey, look at Mateo.
He's trying to talk to the waves na naman. Nakangiting sabi ni Elena habang inaabot ang kamay ni Alexei. Hinawakan ni Alexei ang kamay ng asawa. Pinagsasama ang kanilang mga daliri kung saan muling nagniningning ang kanilang mga wedding ring. Hindi na bilang simbolo ng isang sumpa, kundi bilang tanda ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. He's like his mother, Elena. He finds beauty in the simplest things. Sagot ni Alexei. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam mo, minsan iniisip ko kung deserve ko ba talaga ang lahat ng ito pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Huminto si Elena sa paglalakad at hinarap ang kanyang asawa. Inilagay niya ang kanyang palad sa pisngi ni Alexei. Isang galaw na dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno ng pag-unawa. Alec, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ng isang tao. Ibinibigay ito dahil gusto nating maging malaya ang ating sariling puso. You proved yourself every single day since we arrived here. That's enough for me. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang madilim at malawak na mansyon sa Maynila, nakaupo si Don Alejandro sa kanyang malaking silya. Ang bawat sulok ng kanyang palasyo ay puno ng yaman, ngunit ang tanging maririnig doon ay ang nakabibinging katahimikan ng pag-iisa. Walang apo na tumatakbo sa kanyang mga pasilyo. Walang anak na kumukonsulta sa kanyang mga desisyon. Ang kanyang imperyo ay naging isang malamig na bilangguan, isang parusa para sa isang pusong mas pinili ang kapangyarihan kaysa sa pamilya. Habang papalubog ang araw, binuhat ni Alexis si Mateo at niyakap ng mahigpit ang asawa. Ang tunog ng mga alon ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon. Natutunan ni Alexei na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa lalim ng pagkataong nahanap niya nang siya ay bumagsak. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lang pala isang damdamin. Ito ay isang desisyon na manatili, isang lakas na magpatawad, at isang pananampalataya na kahit gaano kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong handang magbago. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong buhay, kundi sa isang buhay na totoo, isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahalan hanggang sa huling tibok ng kanilang mga puso.